Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras to mahal na Pinoon, sa pangunat dalangin, naming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, yung propeta sa huling kapanahonan. Sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo Diyos ang pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin kung magagawa at yung dakilang pangalan na isinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alangan lumaya sa aming kaligtaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Coman Almeda. I also greet the beloved family of our beloved Pastor, the beloved Almeda family. Sa inyong lahat, pinamahal makapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mangaral, sa ating pong mga beloved viewers, to our beloved visitors, magandang hapon na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ito po yung panahon na dapat maging matalino ang mga anak ng Diyos. Amen. Kasi ang mga mangmang ay hindi po pwedeng makakapasok sa langit, minamahal. So, ano po yung katalinuhan na sinasabi ng Bible? Yan ba ay katalinuhan na nakukuha natin sa paaralan? Yan ba ay katalinuhan na natatanggap natin? Na nagkakaroon tayo ng mga ribbons, mga awards, mga medalya? Pag ganung katalinuhan ang pinag-uusapan, so lugi yung hindi nakapag-aral. God is not a respecter of persons. Wala pong tinatangi ang mahal na Panginoon. May pinag-aralan ka man o wala, mayaman ka man o mahirap, kilala ka man o hindi, pantay-pantay sa harapan ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, basahin po natin, minamahal, ang Psalms chapter 53 verse 1. Yan po yung patungkol sa kamangmangan. At ang Job kapitulo 28, versikulo 28, yan naman yun patungkol sa katalinuhan. So, pakinggan po natin kung mayroon bang pinag-uusapang pinag-aaralan dyan. Dito po sa mga awit, 53, talata po 1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Amen. Kindly po, Job 28:28. Ito naman yung katalinuhan. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, kapitulo 28, versikulo 28, ganito po ang sinasabi. At sa tawa ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan
ay pagkaunama. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, yung walang takot sa Diyos at sinasabi niya sa puso niya walang Diyos ay mga mangmang. Amen. At yung mga taong may takot sa Diyos at humihiwalay sa masamang gawa ay sinabi ng Biblia sila yung matalino. Everybody say praise the Lord. So wala talaga kaugnayan sa pinag-aralan yon. Wala din kaugnayan kung anong status mo sa buhay. No? Marami namang dubli-dubli ang mga awards. May mga doctorate pa yan, pero hindi naniniwala sa Diyos. Mangmang po yun sila. No? Marami namang hindi nakapag-aral, pero mayroon silang takot magkasala laban sa Diyos. Sila po yung matalino. Amen. Parang pagbibigay din po yan, minamahal. Ang pagbibigay sa Diyos, pantay-pantay. No? Sa katalinuhan naman, pag sa Diyos, pantay-pantay. Walang disadvantage. Pero kung sa tao, ang taong titingin, siyempre, ang titingnan ng mga tao, yung, ay, matalino yan. Summa cum laude yan. Board tampnatcher yan. Di ba? Maganon. Ganon naman sa pagbibigay. Sa mahal na Panginoon, pantay-pantay. Pero sa tao, hindi. Kasi sa tao, sabihin, ay, giver yan. Pag nagbibigay yan, 10,000 yan, 50,000 yan. Pero ang kanyang natatanggap, milyon-milyon. Mayroon namang nagbibigay 50 pesos, 100 pesos, pero natanggap niya, wala pang 1,000. Halimbawa, nagbigay siya ng 50, ang natanggap niya 100 pesos. Tapos yung nagbigay ng 50,000, ang tanggap niya 1 million. Sa mata ng tao, ang malaki, siyempre, yung 50,000. Pero sa mata ng Diyos, yung 50,000 na yon ay ilang percent lang yon? 5%. Kasi 1 million ngayon natanggap niya eh. Sa mata ng Diyos, yung nagbigay ng 50, sa natanggap niyang 100, ilang percent yun? 50%. Ano bang mas malaki? 50% o 5%? 50%. Pero sa mata ng tao, ano ba ang malaki? 50,000 o 50 pesos? Siyempre 50,000, di ba? Yun ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon, percent yung kanyang itinuro. Hindi yung laki ng halaga. Dahil pwede naman siyang malaki ang halaga, pero hindi nakasunod, nagnakaw pa rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, sa tingin po ninyo, minamahal, ganun pala ang paraan ng mahal na Panginoon. Sino ang mga magnanakaw? Mayaman o mahirap? Mayaman. Kahit sa buhis. Hindi yan sila nagtatapat sa pagbibigay ng buhis. Pero yung mga guro, bago nila matanggap, kaltas na yan. Amen. Wala silang magawa, kaltas na yung buhis doon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ganon din minamahal sa paglilingkod sa Diyos. Habang tayo ay nag-aantay sa pagparito ng mahal na Panginoon, hinati po ng mahal na Panginoon ang dalawang grupo ng mga nag-aantay sa pagbabalik sa mahal na Panginoon. O hindi na natin isali yung hindi nag-aantay. Hindi na natin isali yung hindi naniniwala sa Diyos. Hindi na natin isali yung hindi naniniwala sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang pag-usapan po natin ay mga taong mananampalataya na naniniwala na may Diyos at naniniwala sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Nahati pa rin sa dalawa, mangmang at matalino. Saan kaya ako dyan?
Basahin nga natin sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 1, hati ang pagbasa hanggang 7 at ang sunod na pagbasa ay 8 hanggang 13. Sa Mateo 25, talata po 1 hanggang 7. Kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nakakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya." Sa 7, nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. Sa 8 hanggang 13, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, "Bignan ninyo ang iyong langis, sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan." Dadapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, "Baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyong magsiparoon, muna kayo sa nangabibili at magsibili kayo ng ganang inyo." At samantalang sila'y nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang naghahanda ay nagsipasok sa kasama niya sa piging ng kasalan at inilipat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisabi, "Panginoon, Panginoon, buksan mo kami." Dadapwat sumagot siya at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakakilala." Sa 13, "Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras." Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, dalawang klase, no? Nagantay sa kasintahang lalaki. Pareho silang nagantay. Pareho silang mayroong dalang ilawan. And 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Pareho silang napagod at nakatulog. Pareho Pareho silang napagod at nakatulog. Ganon din sa pagbabalik sa Malapinoon. Parehong napagod at parehong nakatulog. No? Kailan kaya ang Malapino, no? Babalik. Kung minsan nakakalimutan na natin patungkol sa pagbabalik ng Malapino. Parang nakakatulog na tayo. No? Napapagod na tayo sa kaantay. Everybody say praise the Lord. Sabi dito, "And at midnight, there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." Oh, may tinig, may sumigaw, nandito na ang kasintahang lalaki. Salubungin na ninyo. Then all those virgins arose. Nagising sila lahat. Nagising, no, sa pagkatulog. And trimmed their lamps. Sinindihan nila yung kanilang mga ilawan. And the foolish said unto the wise, "Give us of your oil, for our lamps are gone out." Ang unang nakapansin ay yung mga mangmang. Nung sinindihan nila yung kanilang ilawan, umilaw, hindi. Hindi umilaw. So sabi lahat,
bigyan nyo kami ng langis. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. So, bumili na lang kayo. Hindi namin pwedeng tanggalan ng langis yung aming ilawan dahil katamtaman lang, no? And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Sinaraduhan ang pintuan. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Hindi ko kayo kilala. Tama po yung sinabi ng Bible na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ano po yung ilawan at ano po yung langis? Dito na po tayo sa langis. Ang langis ay importante po yan para aapoy ang ilawan. Sa Matthew 3:11, ano po yung nagdadala ng apoy bilang mga naglilingkod sa Diyos? Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 3, versikulo 11, ganito pong sinasabi, sa katotohanan ay binautismohan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Dadapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya sa inyo'y mga bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Espiritu Santo. Amen. Di ba? Pag ikaw ay mabaptize sa Holy Spirit, magkaroon ka ng kapangyarihan. No? May bunga po yan. Maliban sa kapangyarihan, may bunga. No? Magkaroon ka na ng pag-ibig. Number 1 na nilagay dyan, pag-ibig. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Pag-ibig, kapayapaan. Siyempre, kasunod na yon. Pag mayroon kang pag-ibig, so sunod na yung kapayapaan. Amen. Sa iyong puso't isipan. Love, joy, peace. Love. Joy pala. Love, tapos joy. Kagalakan. Maramdaman mo yung pag-ibig. Maramdaman mo yung kagalakan. Love, joy, peace. Maramdaman mo yung kapayapaan. Kasunod. Long suffering, tama? Oo. So, 9 gifts of the Spirit po yan. Bunga ng Holy Spirit. Hindi mo pwedeng makamtan yan na wala kang Holy Spirit. No? Sabi nga nila, dapat daw ibalik yung good moral character. Good moral character. Good manners and right conduct. Okay. GMRC. O anong may tulong doon? Pag ibalik yung GMRC, Good Manner and Right Conduct, magtuturo yung teacher, di ba? Sa estudyante. Yung teacher number 1 pala mura, paano yon? Yung teacher nagmumura, yung teacher punong-puno ng galit, walang pag-ibig, at tapos magtuturo siya ng GMRC, Good Moral and Right Conduct sa estudyante. Hindi talaga pwede. Maliban na lang kung may born again na teacher, ay ikaw na lang ang magturo ng GMRC. Kasi hindi mo naman maituro yan pag
hindi nangyayari sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Yung mga nung nakaranas ng pagtuturo ng GMRC noon, mga katikis yung nagtuturo noon eh. Pero number 1, palamura yun. Marami ngayong nag-orasyon sa patay, yung nagnonovena. Paano kayo mapunta ng langit yung kaluluwa nung ninonobinahan niya, yung nagnonovena, palamura. Oh, di ba? Wala silang espiritu ng malapino. Sabi ng Biblia, God answereth not a sinner. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin ng isang taong makasalanan. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh? Paano sisindi yung ilawan na walang langis? Paano magmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos walang Holy Spirit? So paano naman natin malalaman na yung isang tao ay Holy Spirited o hindi? So hindi po natin pwedeng ma-judge yun kasi sabi ng Bible, judge not, huwag kang maghusga. Amen. Amen. Pero mahahalata natin. Mahalata natin. No? Pero hindi natin pwedeng husgahan dahil malay natin sa panahon na yan na antok siya or pagod siya o mayroon siyang problema. Pero mayroon ng mga sinyales. Isa po sa sinyales, hindi po to galing sa akin. Mayroon pong lumapit sa akin. May pinaabot na mensahe ng mahal na Panginoon. Habang kapuspusan minamahal, habang kapuspusan, ibig sabihin kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon. At siya naman ay napupuspos din, mayroon siyang narinig na tinig na parang umi-echo. Sabihin mo sa kanila, sabi ng boses, hindi ako nalulugod sa mga nagpupuri sa akin na nakadapa sa upuan. Doon ako nalulugod sa mga nagpupuri sa akin na nakatingala ang ulo at nakataas ang mga kamay. Bato-bato sa langit, ang matatamaan, pagpapalain tayong lahat ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O mas maganda yung sabihin na in advance para hindi tayo mabigla, hindi tayo katulad ng mangmang na mga dalaga. Nandito na ang kasintang lalaki na bigla sila. Kung nagdala sana sila o bumili sana sila sa labas na hindi pa dumating, pagbalik niya, pwede pa sana yun. Amen. Nabigla Nabigla. Pag alis nila, maghanap sila, makabili, pagbalik nila, dala-dala na siguro nila yung langis, wala na. No? Wala na. Sarado na. Ano yung ibig sabihin nun, Brad? Na dala-dala nila lang langis, tapos sarado na. Pwede yun. Rapture na, bago ka pa nagtaas ng kamay at tapupos mo, Lord, nanginginig ka, gumugulong ka. Gumugulong ka, talagang matinding panginginig, di ba? Sa takot, kasama lang iyak. Luha, sipon, labas na. Kailang, tapos na rapture. So, huli ng lahat yung pag-iyak. Pwede naman sanang, nung habang dumadalo, taas ang kamay, sabi nga nung preaching na mala pastor, Bilad Aslan Pastor, pilitin mo sarili mo. Wag susumamo ka. Kung pwede lang umiyak ng dugo, talagang pilitin mo. Napakahirap maiwan sa rapture. Pag maiwan ka sa rapture, ang kasunod yan, gera, lindol,
bago lang naglindol sa Thailand. Buti, Sister Naning nandito na. Nakauwi bago maglindol sa Thailand. Kita mo yung building, bumagsak yung mga tubig. Ibig sabihin, may swimming pool sa pinakatuktok. Sino maka-afford nun? Titira ka doon sa mga condominium na yan, mga hotel na yan na may swimming pool sa tuktok. Mayayaman, di ba? Bagsak yung mga building. Yung katatayo lang, abo. Kung maiwan sa rapture, ganyan ang mangyari, minamahal. Siyempre, iiyak ka talaga. Tatawag ka talaga sa Diyos. Kaya lang, sabihin ng Malapinon, hindi kita kilala. Amen. Ano po yung karugtong doon? Nga dapat nakataas ang kamay at nakatingala sa langit. Ang karugtong, sabi ng boses, dahil ako ay nasa langit. Pag ikaw ay umiiyak at nagpupuri sa Diyos na nakadapa sa lupa, wala po sa lupa ang Panginoon. Sino po ang nasa lupa? Sa ilalim ng lupa. Siyempre, Satanas, sabi nila, ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Yan ang dahilan pag pumuputok yung mga bulkan, lumalabas yung mga asopre, no? Yung mga lava. Yung mga lava na nagbabaha galing sa bunganga ng bulkan, asopre po yan. Sulfur. Kasi ang sulfur is a burning mineral. Nag-aapoy na mineral kasi ang sulfur. Pag ang isang tubig, yung balon, may sulfur yan lumabas, mainit yan, kumukulo. Kumukulo. So, pag magpuri tayo sa mahal na Panginoon, bagamat pagod na tayo, sabi nga dito, parehong napagod, parehong nakatulog. Pero kung hindi ka pagod at hindi ka nakatulog, paggising mo at magpuri ka sa Diyos, itaas mo ang kamay mo, tumingala ka sa langit. Amen. Malay natin, sa kayuyuko-yuko mo dyan, nag-i-scroll ka pala. Anong ini-scroll? Facebook daw. YouTube. Habang napupuspos ang mga kapatiran, ikaw naman, scroll, ay, ala, response. Habang nagkapuspusan person, nagre-response ka sa text, best, kita tayo sa SM best ha, sa McDonald's best, Robo best. Everybody say praise the Lord. Nakapuspusan ha, iyakan ha. Ikaw naman, puspos ka naman sa response doon sa text. Ito. Ganitong oras. Matagal pa kayo, bes. Nag-iiyakan pa, bes. Tapos inulit yung kanta. Naku, bes, pasensya, bes. Inulit ang kanta, bes. Nag-iiyakan pa. Maya-maya, pagdating doon, grabing humingi ng patawad sa kaibigan. Sorry talaga. OA naman yung choir niya, babalik-balik ang kanta. Pasensya. Humingi ng tao, patawarin mo ako. Yun ang mga kausap niya. Ayaw naman siyang patawarin. Patawarin mo ako. Iyak-iyak na, patawarin mo ako. Sa Malapinon, hindi siya umiiyak. Pero sa kaibigan niya, sa kasintahan niya, umiiyak siya, patawarin mo ako. Hindi ko kasalanan to. Ang haba-haba mag-preach si Kuya Danny, patawarin mo ako. Amen. Bagay, karapatan nyo yan. Sinasabi ko lang sa inyo, ano ang kahihitnatnan ng ganong klaseng Kristiyano? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Talagang mangyayari yan, may mahal. Hindi po pwedeng hindi mangyari yan. Nakasulat po yan sa Bible. Kaya lang, ang punto ko, saan ka gusto na mabilong? Matalino, mangmang. Siyempre matalino. No? Dito na ako babawi, kuya. Bakit? Palagi akong bagsak sa school.
dito na sa paglilingkod, kailangan matalino ako. Hindi kabawi, no? Kabawi ka. Oo. Kung ikaw naman ay palaging awardee, may mga medal, hindi lang cum laude, summa cum laude. Bihira lang yung ganun. Tapos paglilingkod sa Diyos, hindi pumasa. Logi. Amen. Amen. So, kailangan, dalawa lang kasi yan eh. Pagbalik naman lang pinon, kahit anong sindi, hindi talaga sumindi. Tapos pag rapture na, doon pa iiyak. Doon pa sumindi. So, ano pong manifestation ng Holy Spirit? Kasama na yung ikaw ay umiiyak. Nakikita niyo yung napupuspos, nanginginig, nag-speak in tongues. Yan po yung mga manifestations ng Holy Spirit. Huwag po nating sabihin, ay, emosyonal yan. Emosyonal o hindi, kailangan kang lumuhod at magtaas ng kamay at magsusumamo sa mahal na Panginoon. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. No? Mahirap na maiwan tayo sa rapture. Yung nasa kulungan nga, nakaka-bless. Mga inmates, pag magpuri talaga palakpak. Pag solemn, nakataas ang kamay. Kumbaga, seryoso. Kahit yung mga aita. Tapos sabihin, siyempre, natural, magsusumamo sila. Nakulong sila eh. Nakulong. Oo nga naman. Pagdating ng rapture, na-rapture yung mga nakulong, yung mga jail guards at yung warden, naiwan. Ayaw nilang maniwala sa Ebanghelyo dahil hindi naman sila nakulong. Amen. Na-rapture yung mga NP na nagpabutismo, iwan yung mga sundalo kasi hindi naman sila magpabutismo dahil hindi naman sila NP. Di ba? Amen? Oh, kumpiyansa talaga eh. Hindi naman natin pwedeng iligtas ang ating sarili. Neither ang relihiyon makapagligtas sa atin. Kasi kung makapagligtas sa atin ang relihiyon, hindi sasabihin na work out your own salvation. Hindi sasabihin ng ganon. Amen. Hindi sasabihin ng Malapino na mayroong mangmang at mayroong matatalino sa loob ng iglesia. Everybody say, praise the Lord. Kasi hindi mo naman sabihin na sa labas ng iglesia yan eh. Kasi pareho silang nag-aantay. Hindi ka naman pwedeng pipiliin na sasalubong kung hindi ka kasama. Everybody say, praise the Lord. Oh, di ba? Oh, 10 yun, pinili. Oh, kayo ang sasalubong sa sintahang lalaki ha. Pagdating ng bridegroom, sasalubongin nyo. Pinili talaga yun. Kaya lang, hindi naghanda ng langis yung 5. Yung 5 naghanda. Oh. Tayong lahat tinawag ng Malapinon. Pinili tayo. Huwag magkumpiyansa. Lalo na ang mga sinyalis, mga palatandaan, nandyan na sa kapaligiran. Oh, kagabi, Bible study kami sa Aita. Habang kasagsagan yung Bible study, daming mga sakyan galing sa bundok ng mountain ng Sierra Madre, sunod-sunod. Dami. Sabi ko, ano kaya yon? Sabi naman ng kasama ko, ay, nangampanya kuya. Ay, galing sila sa bundok, nangampanya. Dami, sunod-sunod. Ilang sasakyan yon. Maya-maya lang po, pagbaba ko, habang namimigay ng mga damit, gano'n, mga school bags, truck ng military, paakyat naman sa bundok. Sunod-sunod.
Saan kayo pupunta yun? Wala namang mga tao na doon sa kabundukan na yun. Ano kayang pinaghanda? Ang dami lang, sabi ni Daniel, 5 military truck yun. Ang bilis takbo nila, puno ng mga sundalo, full battle gear talaga. Ano na kayo mangyayari, no? Bakit kaya naglagay na sila ng mga sundalo doon? Mayroon na kayang darating ng mga kaguluhan? Only God knows. Pero ang importante, handa tayong lahat. Amen. O ipag-pray natin ng mga kasundaluhan, ipag-pray natin ng mga kapulisan, ipag-pray natin ng mga rebelde, ipag-pray natin yung mga namumuno sa atin, ipag-pray natin yung mga hindi namumuno sa atin. Lahat ipag-pray natin. Wala po tayong kinakampihan, wala po tayong kalaban, hindi po tayo pro, hindi po tayo anti. Tayo ay sa Panginoon. Ang ating pong sentro sa ating paglilingkod ay sa Panginoon. Wala po tayong kalaban. Everybody say praise the Lord. Kasi pag mayroon kang kalaban, mayroon kang kagalit, galit ka sa isang tao, yan ay palatandaan na wala na ang Holy Spirit sa iyo. Ngayon, pag wala ng Holy Spirit sa iyo, yung masamang espiritu na umalis sa iyo, babalik yon at magdala pa ng 7 pa na mas malala kaysa kanya. Huwag naman sana. Amen. Panatilihin po natin na manatili ang Holy Spirit sa ating mga puso dahil sabi ng Biblia, sino ang makakaagaw sa iyo kung ikaw ay nasa kamay ng Diyos? Wala. Kahit si Satanas, hindi ka kayang agawin sa kamay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ng ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Wala na tayong iisipin, no? Hindi po natin alam ang buhay natin. Kahit sabihin natin, wala pa ang rapture. Yung buhay natin, katulad ng kapatiran natin, doon sa San Mariano, nagpatutuo pa siya. Hindi niya alam nung oras na yon, kukunin na siya ng Panginoon. Nagpatutuo siya sa gawain. Malakas ang kanyang katawan. At naalaala nila nung kinuha na siya, nung pag-uwi, nung kinuha na siya ng Panginoon, naalaala niya sa kanyang patutuo, nagbilin siya ng mga salita. Sabi niya, magpatuloy kayo, magpakainit kayo sa paglilingkod. Yun na pala yung huling patutuo niya. Nagbilin siya ng mga salita na yun ang naalala. Yun pala, kukunin na pala siya, yung pala nasa kanyang patutuo, nagsasabi siya, magpatuloy kayo. Hindi naman niya sinabing, magpatuloy tayo. Kasi kukunin na pala siya ng mahal na Panginoon. No? Sabi niya, magpatuloy kayo, magpakainit kayo. Oh. So, Diyos na ang naglagay ng salita sa kanyang bibig para maalaala ng kanyang mga loved ones, maalaala ng mga kapatiran, kailangan palang mag-ingat ang bawat isa. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan o ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos na tapat, wala kang katatakutan, kamatayan man o pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi ka takot. Handa ka na. Amen? Dahil ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ay isang kakilakilabot. Kakilakilabot na araw. Bakit kakilakilabot na araw? Dahil sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi po yun katulad nung pagparito niya, ng unang pagparito, dakilang araw po yun. May mga anghel na umaawit. Kaya lang, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, yun po yung kakilakilabot na araw. Dahil siya ay makipagdigma sa mga namumuno sa sanlibutan. Kay Satanas at ang kanyang mga alipuris
at ang kanyang mga followers. O, di ba? Satan came to kill, to steal, at to destroy. Pero mayroon bang galit kay Satanas? Wala. Pinupuri si Satanas. Habang pinapatay ni Satanas ang mga tao, pinupuri si Satanas. Tama lang yan, Satanas. Tama lang patayin ng mga Palestino. Tama lang patayin ng mga drug addict. Tama lang patayin ng yung mga... Pinupuri si Satanas. And Jesus came to give us eternal life. Baguhin ang buhay mo. Hindi ka papatayin. Ang tingin ng mga tao, mahina. Mahina. Ay, ang tingnan mo, mahina talaga dahil pinako tuloy siya sa cross. Mahina. Dahil sa kanyang pag-ibig, puno-puno siya ng pag-ibig, ayan tuloy. Hinuli siya at pinako sa cross. Mahina ang tingin ng tao. Pinagsisigawan siya habang nakapako sa cross. Totoo kang anak ng Diyos, iligtas mong sarili mo sa cross. Bumaba ka. Mahina daw. Yan ang dahilan na hindi naniwala ang mga Hudyo sa kanya dahil mahinang leader siya. Sabi nila, yung dalawang kriminal na pinako sa cross, katabi niya, yung isa, sinabihan siya, kung totoong anak ka ng Diyos, ligtas mo sarili mo, pati ako. Sabi naman ng isa, huwag mo akong kalimutan, Panginoon, pag ikaw ay nandoon na sa iyong kaharian. Sinagot siya ng malapi noon, ngayon din, dadalhin kita sa aking paraiso. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Parang mahina nga pag titingnan mo, pero kaligtasan po ang dala ng mahal na Panginoon. Si Satanas, pinupuri ng tao dahil kaya niyang patayin ng lahat. Kung gusto mong patayin, patayin niya yun. Di ba? Anong nangyari? Bombahan, isang missile lang, patay, pati bata, damay. Pinupuri naman yun. Pinupuri, popular. Pag sila nang mabiktima, ayun, doon pa sila magreklamo. Parang mga NPA ba? Nung kasagsagan ng NPA 1970s, 1980s, ang pinapatay yung mga talamak na mga kriminal, mga hold-upper, mga rapist, mga abusadong pulis, mga abusadong sundalo, ay tuwang-tuwa ang mga tao. Bayani ang mga NPA nung panahon na yon. Nung hindi na sila makapagbigay ng revolutionary tax, sila naman ngayon ang dinudukot. Pinapatay. Konting sumbong, dukot, patay. Reklamo ng mga tao. Bakit dadamay tayo? Bakit nadamay tayo? Sabi ng kapatiran sa Tugigaraw, siya ang tagahatid ng pera galing sa amo niyang inchik sa NPA. Hindi po maliit na pera yon, malaking halaga. Ibig sabihin, close niya ang commander. Pag siya'y aakyat, dala siya 100,000. More than 100,000, dala niya. Galing sa isang negosyante na bumibili ng palay. Revolutionary tax yun, monthly. Pag akyat niya, may sasalubong sa kanya. Diretso sa commander. Bigay yung pera. Tuwang-tuwa naman yung commander. Kaya lang mayroon siyang tinanong. Sabi niya, commander, bakit nyo tinututulan ang Checo Dam? Bakit nyo pinasabog ang Checo Dam? Nakakatulong naman yan sa mga mahihirap. Yung mga lupa nila na walang tubig, na-irrigate, makakapagtanim sila ng palay. Biglang nagalit yung commander. Akala niya, kaibigan niya. Sabihin mo, nag-joke ka lang. Nagpatawa ka lang. Ayaw niyang sabihin. Kasi seryoso yung tanong niya. Sabihin mo, nagpatawa ka lang. Huwag kang makialam sa desisyon ng kilusan. Hindi ka makakalabas na buhay. Ay, joke lang po yun, commander. Sinabi na lang niya na joke para hindi siya patayin.
Yun. Pero tinitingala ang NPA. Pag ikaw na ang biktima, doon ka pa magsisi. Ngayon, tinitingala yung demonyo. Pag ikaw na ang biktima ng demonyo, doon ka pa magsisi. Di ba? Tama lang yan. Gera, tama lang yan. Pero tayo, nagbabible study tayo sa mga kampo ng sundalo, bawal pumatay. Nakakatingala lang yung mga sundalo sa atin. O nagkaroon ng gera, sabi nung kanyang tauhan, Sir, naipit ng mga NPA. Ano, sir? Lusobin namin. Dami mga estudyante madamay, sir. Dami mga estudyante. Sabi nung batalyon commander, naalaala kita, Brother Dan. Nagulat ako. Sabi ko, bakit, sir? Sinabi mo kasi sa Bible study, mahalaga ang buhay ng tao. Yun ang nakasulat sa Biblia. So, hindi ko pinalusob. Tinawag ko sa Air Force. Air Force na ang bahala. Nung tiningnan ng Air Force, zero visibility, biglang nagkaroon ng ulap. So, hindi natuloy binumba. Kasi kung binumba yon, patay, daming mamamatay. Dadanak ang dugo. So, ayaw talaga ng Malapinoon ang patayan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ang ating makamay. Isintro po natin ang ating pong mga puso't isipan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pagbabalik ng Panginoon, handa ka na ba ngayon? Siya'y darating sa takdang panahon. Handa ka na ba ngayon? Sa isang mata, kukunin niya lahat ng tama sa Kanya. Mararating ang takda ng kalangitan na siyang ating inasam. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo'y huwag kunin. Handa ka na bang umarap sa Kanya, magkakasama kawalan? Handa ka na ba ngayon? Nasa ating kalagitnaan na presensya natin mahal na Panginoon. Sa Kanyang pagdating, Hallelujah. tutunog ang trumpeta. Isigaw po natin ang hallelujah, malakas at tinig, minamahal. Paulit-ulit po natin isigaw ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kunin niya ang Kanyang mga hinihingan sa buong sanlibutan. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo'y huwag
Praise the Lord. Hallelujah. Manatiling nakasentro ang ating puso, isipan sa mahal na Panginoon, minamahal. Banal na hapunan po natin ngayon. Sabi ng Biblia, for as often as ye eat this bread and drink this cup of the Lord, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. So bago natin kainin ang tinapay at inumin ang saro, suriin muna natin ang ating po mga sarili. Magsisi lang po tayo, minamahal. Bawat isa sa atin ay binigyan ng malapinoon ng kapangyarihan at karapatan na makiisa sa banal na hapunan. We belong to His kingdom. We are the children of God. Hindi po pwede yung hindi ka kukuha ng tinapay at saro dahil may kahinaan ka. Parang ikaw lang ang nag-disfellow sa sarili mo. Ikaw ang nagtitiwalag sa sarili mo sa iglesia ng ating mabait na Diyos. Ang gagawin lang po natin, magsisi. Takot ka magkasakit? Takot ka mapalo? Yan nga ang dahilan kung bakit mayroon po tayong Holy Supper every month para masuri natin ang ating sarili buwan-buwan para hindi tayo maiwanan sa rapture. Amen. Dahil hindi po pwedeng kumain ng tinapay at uminom ng saro na hindi po tayo karapat-dapat dahil mayroon pong kaparusahan na darating sa atin. So magsisi ang bawat isa bago po natin kainin ang tinapay at inumin ang saro. Itaas po ang ating mga kamay, tayo po yung magkaisang magsisi, minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, minsan pa mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Anong mga amin naisip, nagawa, nabanggit ng aming mga labi, na kami nagkasala sa iyo, dahil sa mga kahinaan na pagbigyan, patawarin yung walman at mahal na Pinoon. Gawin mo kaming karapat, dapat mahal na Pinoon sa iyong banal na hapunan. Hallelujah. Sa pagdadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Rosalmeda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po ninyo manmahal ang inyo po mga tinapay. Ayon po sa 1 Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 at 24, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! 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 Katuwang pinayubay upang ikaw Hallelujah! ay mabuhay. Yan ang
Hallelujah. Praise the Lord. kanin mo maghimahagi. Ito ang sarap ng bagong tipan. Inumin mo mag-iisa. Yan ang katuwang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Si Jesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, minamahal. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Ano po yung ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon? Sama-sama po tayong manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa mahal humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mang minaisip na gawin na bakit may mga labi na siyang sanhi na makaramdaman, kahirapan, problema, hallelujah, anumang mga gawa ng kaaway sa bawat isang mahal na Pinoon. Hallelujah, patawarin mo ng mahal na Pinoon. Sa panalangin namin kagalanggad, minamahal na pastor, sulmina sa panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama namin sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and disease, cast out in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At ibigay ko na po ang pagkataon sa ating pong beloved brother Raymond Pasion.